Hello kapatid, welcome to Ang Lihim ng Yaman. Dito matutuklasan mo ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa pera, buhay at sa hinaharap. Hindi ito ordinaryong channel. Dito, ang pananampalataya at karunungan ay lumalakad ng magkahawak kamay upang akayin ka sa isang buhay ng kapayapaan at tunay na kasaganaan. Hindi ka nagkataon. Ang naririnig mo ngayon ay maaaring iyon mismo ang inihanda ng Diyos para baguhin ang lahat. Alam mo yung feeling na nakulong ka? Na kahit anong pilit mo laging dumarating ang mga bayarin bago pumasok ang pera? Na gumising ka ng maaga, gawin ang lahat, ngunit tila hindi ito sapat? Para bang may hindi nakikitang pader sa pagitan mo at ng buhay na pinapangarap mong mabuhay? At ang pinakamasamang bahagi, sa kaibuturan ba nito nagsisimula kang magtaka? Talagang nagmamalasakit ba ang Diyos dito? Nakikita ba niya ang pakikibaka ko? May kailangan akong sabihin sa iyo ng buong katapatan. Hindi lamang nakikita, ng Diyos naghanda siya ng paraan. At ang landas na ito ay isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas sa isang salmo na halos lahat ay nakalimutan na. Hindi ito mistisismo. Ito ay hindi isang magic formula. Ito ay isang malalim na espiritual na katotohanan na kapag naunawaan at nabubuhay, ay nagbabago ng relasyon ng isang tao sa pera, trabaho at sa hinaharap. Ngayon, makikilala mo ang Salmo 37. Marahil ay nabasa mo na ito minsan, ngunit malamang na hindi mo naiintindihan ang kapangyarihang taglay nito sa kaunlaran sa pananalapi. Ang awit na ito ay hindi tungkol sa mabilis na pagyaman. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. Ito ay nagtuturo kung paano umunlad ng matibay na may kapayapaan, layunin at walang pagkabalisa. Dahil ang totoo, maraming tao ang gustong umunlad, ngunit naipit sila sa tatlong malalaking problema. Una, nabubuhay sila sa inggit sa iba. Tinitingnan nila ang mga may higit pa at parang mga kabiguan. Pangalawa, nabubuhay sila na may patuloy na pagkabalisa. Hindi sila makatulog ng mapayapa dahil ang takot sa bukas ay sumasakal sa kanila. Ikatlo, nagtatrabaho sila, nagtatrabaho, ngunit hindi nila nakikita ang mga resulta at sinimulan nilang isipin na kinalimutan na sila ng Diyos. Kung ang alinman sa tatlong puntong ito ay humipo ng isang bagay sa loob mo, pagkatapos ay bigyang pansin, sapagkat ang awit 37 ay isinulat ng tumpak upang maputol ang tatlong bigkis na ito. Isa itong espiritual na manual kung paano magtiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan sa pananalapi, paano kumilos ng matalino, paano magtanim ng tamang mga buto, at kung paano mag-ani sa kapayapaan. Ngunit bago ko ihayag sa iyo ang bawat prinsipyo ng awit na ito, kailangan kong itanong sa iyo ang isang mahalagang tanong. Gusto mo ba talagang maunawaan kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kasaganaan? Sapagkat iniisip ng karamihan na ang kaunlaran ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng pera. Ngunit ito ay hindi. Ang tunay na kaunlaran ay ang pamumuhay ng payapa habang ikaw ay lumalaki. Ito ay natutulog ng payapa sa pag-alam na ang Diyos ang may kontrol. Ito ay gumagana ng may layunin, hindi desperasyon. At lahat ng ito ay nakatago sa mga salita ng awit 37. Ngayon, kailangan kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Kung ang salitang ito ay nagsimula ng palakasin ang iyong pananampalataya, ipahayag ito sa mga komento. Nagtitiwala ako sa Diyos. Hindi ito pamahiin. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Sinasabi mo sa universo, sa kaaway, at sa iyong sarili, pinipili kong magtiwala at alam mo kung ano ang mangyayari kapag idineklara mo ito. Nakikita ng Diyos at kumikilos siya. Ihanda ang iyong puso dahil kung ano ang susunod ay magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano ang kumpiyansa na iyon ay nagiging tunay na kasaganaan. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano nagsimula ang lahat. Si David, ang may akda ng awit na ito, ay wala sa isang palasyo
nang isulat niya ang mga salitang ito. Nasa gitna siya ng disyerto, hinahabol, hindi sigurado sa bukas. At tiyak sa sandaling iyon na ipinahayag sa kanya ng Diyos ang mga lihim ng tunay na kasaganaan. May natutunan si David na kakaunti lang ang nauunawaan ngayon. Ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pera ay tumutukoy kung ikaw ay uunlad o hindi. At ang awit 37 ay nagsisimula sa isa sa pinakamakapangyarihang mga parirala sa buong Biblia. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili man sa mga manggagawa ng kasamaan. Salmo 37:1. Ang pariralang ito ay tila simple, ngunit ito ay nagtatago ng isa sa mga pinakadakilang susi sa kasaganaan. Hayaan akong magpaliwanag. Ilang beses ka nang tumingin sa isang taong mas maraming pera kaysa sa iyo at naisip, paano nakuha ng taong iyon? Hindi man lang nila ito deserve. O bakit pinagpapala ng Diyos ang iba at hindi ako? Alam kong naramdaman mo na. Naramdaman nating lahat. Ngunit narito ang problema, hinaharangan ng inggit ang kaunlaran. Kapag tinitingnan mo ang buhay ng ibang tao, huminto ka sa pagbuo ng iyong sarili. Kapag patuloy mong ikinukumpara ang iyong sarili, nawawalan ka ng focus. At kapag nawalan ka ng focus, nawawalan ka ng direksyon. Alam ito ni David. Nakita niya ang mga mayayaman na hindi natatakot sa Diyos. Nakita niya ang mga hindi tapat na tao na umuunlad. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? Huwag kang magalit, huwag kang mainggit, sapagkat ang kanilang kasaganaan ay pansamantala, ngunit sa iyo ay magiging walang hanggan. Hindi ito nangangahulugan na uupo ka sa paligid habang naghihintay ng isang himala na mahulog mula sa langit. Nangangahulugan ito na kailangan mong magtiwala sa oras ng Diyos habang ikaw ay kumilos ng matalino. Dahil kasaganaan ay hindi nagmumula sa mga shortcut. Nagmumula ito sa mga binhing itinanim sa tamang panahon. Ngayon pakinggan mo itong mabuti. Sinasabi ng bersikulo 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Ikaw ay tatahan sa lupain at mapapakain sa tiwasay. Naiintindihan mo ba ang utos? Una, magtiwala. Pangalawa, gumawa ng mabuti. Pangatlo, tirahan. Ikaapat, kumain ng ligtas. Ito ay isang proseso, hindi ito magic. Nagtiwala ka sa Diyos, tapos kumilos ka, magtrabaho ka, magtanim ka, maglingkod ka, ibigay mo ang iyong best, at pagkatapos, magsisimula kang tumira upang sakupin ang lugar na inihanda ng Diyos para sa iyo. At pagkatapos, kumain ka ng ligtas. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan habang may pera ka. Ito ay natutulog ng payapa dahil alam mong hindi magugunaw ang iyong itinayo. Hayaan akong magbigay sa iyo ng isang tunay na halimbawa. May babaeng nagngangalang Liza na nakatira sa Makati. Nagtrabaho siya bilang clerk ng tindahan sa loob ng maraming taon. Maliit ang kinita niya. Nabuhay siyang nagbibilang ng mga sentimos. Ngunit nagpasya siyang gumawa ng ibang bagay. Hindi na siya nagreklamo tungkol sa iba na kumikita ng mas malaki. Tumigil siya sa pagtingin sa buhay ng kanyang mga kasamahan ng may inggit at nagsimula siyang manalangin. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong panahon. Ipakita mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa loob ng 3 buwan, na-promote siya. Hindi dahil hiniling niya ito, pero dahil nagbago ang ugali niya. Huminto siya sa pagtutok sa kung ano ang nawawala at nagsimulang magtrabaho nang may kahusayan sa kung ano ang mayroon siya. Ngayon, hindi siya mayaman, ngunit siya ay nabubuhay ng payapa. Ang kanyang mga bayarin ay binabayaran, tinutulungan niya ang kanyang pamilya, at mahimbing ang tulog niya. Ito ay kasaganaan, hindi tungkol sa pagkakaroon ng milyon-milyon. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng walang pasani ng pagkabalisa. At itinuro sa iyo ng awit 37 iyan ng eksakto. Pero meron pa, sinasabi ng bersikulo 4 ang isang bagay
na maaaring ganap na magbago ng iyong pananaw sa buhay. Magalak ka rin sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nasa ng iyong puso. Maraming tao ang nagbabasa nito at iniisip, naku, kung magdadasal ako ng husto, ibibigay sa akin ng Diyos ang lahat ng gusto ko. Hindi naman ganun. Kapag nalulugod ka sa Panginoon, ang mga hangarin ng iyong puso pagbabago. Tumigil ka sa pagnanais ng mga mababaw na bagay at simulan ang pagnanais ng mga bagay na talagang mahalaga. Tumigil ka na sa pera lang at simulan ang pagnanais ng kapayapaan, layunin, isang matatag na pamilya at isang relasyon sa Diyos. At kapag nakita ng Diyos na ang iyong puso ay nakahanay sa Kanyang, siya ay nagsimulang magbukas ng mga pinto, hindi dahil deserve mo, pero dahil handa kang tanggapin ito nang hindi nawawala ang sarili mo. Kaya ang unang susi sa awit 37 ay ito, itigil ang paghahambing sa iyong sarili. Magtiwala, kumilos ka, at bahala na ang Diyos sa iba. Ngunit ito ay simula pa lamang. Dahil ngayon ay ihahayag ko sa iyo ang pangalawang prinsipyo ng salmo na ito. At ito ang isa na hindi kailanman inilalapat ng karamihan sa mga tao sa kanilang buhay, pinansyal. Sinasabi ng bersikulo 7 ng awit 37, magpahinga ka sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kaniya. Huwag kang mabalisa dahil sa Kaniya na gumiginhawa sa Kaniyang lakad. Ang salitang iyon, magpahinga. Parang kakaiba kapag nasa gitna ka ng financial crisis, di ba? Paano ako magpapahinga kung huli na ang singil sa kuryente? Paano ako magkakaroon ng kapayapaan kung bukas na ang dapat bayaran? Ngunit narito ang sikreto, nakakaunti ang nakakaunawa. Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang huminto. Ibig sabihin magtiwala habang kumikilos ka. Ito ay tungkol sa paggawa ng iyong bahagi ng may kahusayan at hayaan ang Diyos na gawin ang kanyang bahagi. Dahil maraming tao na nagtatrabaho, ngunit nagtatrabaho sila ng may pagkabalisa, sa desperasyon, sa takot, at ang enerhiyang ito humaharang sa mga pagpapala, hindi dahil malupit ang Diyos. Ngunit dahil kapag kumilos ka sa desperasyon, gumawa ka ng mga maling desisyon, tinatanggap mo ang kahit ano. Ibinebenta mo ang iyong sarili ng maikli. Nangungutang ka sa pag-aakalang ito ay gagana. At pagkatapos, sa halip na umunlad, lumubog ka. Pero kapag nagpapahinga ka habang nagtatrabaho, nagbabago ang lahat. Nagtatrabaho ka ng may kalinawan, sa karunungan, sa kapayapaan, at magsisimulang lumitaw ang mga tamang pagkakataon. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Angelo. Siya ay nanirahan sa Baguio at nagtrabaho bilang driver. Sapat ang kanyang kinita upang mabuhay, ngunit wala nang natira. Nabuhay siyang bigo. Tiningnan niya ang ibang mga driver na may sariling sasakyan na nagtatrabaho bilang Uber driver na mas malaki ang kinikita at nakaramdam siya ng inggit. Isang araw nagsimba siya at nakarinig ng sermon sa awit 37 at isang tiyak na parirala ang nananatili sa kanya. Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya. Umalis siya doon at nagsabi ng isang simpleng panalangin, Diyos ko, hindi ko alam kung paano pero nagtitiwala ako na bibigyan mo ako ng sarili kong sasakyan sa panahon mo, hindi sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho pero nagbago ang ugali niya. Tumigil siya sa pagrereklamo. Tumigil na siya sa pagsiselos. Sinimulan niyang ipon ang bawat sentimo na natitira niya. Ito ay hindi gaanong. Minsan, 50 pesos lang sa isang linggo. Ngunit iningatan niya ito nang may pananampalataya sa pasensya. Makalipas ang 2 taon, nabili niya ang sasakyan. Hindi ito isang instant na himala. Ito ay pananampalataya plus pagkilos plus oras. At ngayon, self-employed na siya. 3 beses pa siyang kumikita at tinutulungan niya ang iba pang mga driver na gawin ang parehong. Ito ang kaunlaran ng awit 37. Hindi ito magic. Ito ay isang binhing itinanim ng may pananampalataya at inani ng may pagtitiis
Ang bersikulo 9 ay nagpapatuloy na nagsasabi, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Pagmamay-ari ng lupa, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin magkaroon ng katatagan, ang pagkakaroon ng ligtas na lugar, ang pagkakaroon ng isang bagay na sa iyo, hindi tungkol sa pagkakaroon ng mansyon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bahay, isang espasyo, isang base. At darating iyon kapag huminto ka sa paghabol sa mga shortcut at nagsimulang bumuo ng matalino. Ngunit mag-ingat, maghintay sa Diyos ay hindi tumayo. Ito ay kumikilos ng matalino habang nagtitiwala ka. Sa kanyang oras, ito ay gumagana, nagtitipid, pagpaplano, paghahasik. Ngunit walang pagkabalisa, nang walang kawalan ng pag-asa, nang walang takot. At kapag nabubuhay ka ng ganito, magsisimulang bumukas ang mga pinto. Kung naiintindihan mo na kailangan mong baguhin ang paraan ng pakikitungo mo sa oras ng Diyos, pumunta sa mga komento at sumulat. Maghihintay ako sa Panginoon at manatili rito sa piling ko, sapagkat ngayon ay ihahayag ko sa inyo ang ikatlong prinsipyo at ito ang naghihiwalay sa mga umuunlad sa mga tumatayo. Dumating na ngayon ang isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng awit 37. Sinasabi ng bersikulo 21, ang masama ay humihiram at hindi nagbabayad, ngunit ang matuwid ay naaawa at nagbibigay. Ito dito ay isang bomba dahil iniisip ng marami na ang kaunlaran ay tungkol sa pag-iipon. I-save, mag-stock up, huwag gumastos sa sinuman. Ngunit iba ang itinuturo ng Biblia. Sinasabi niya, iyon ang matuwid ay may habag at nagbibigay, hindi dahil marami siya. Ngunit dahil naiintindihan niya na ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng pagkabukas palad, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay na magpapabago sa iyong isip. Kapag pinanghawakan mo ang lahat ng mayroon ka sa takot na mawala ito, hinaharangan mo ang mga pagpapala. Ngunit kapag binuksan mo ang iyong kamay para magbigay, kahit kaunti lang, may puwang ka para makatanggap. Hindi ito ang batas ng pang-akit, hindi ito mistisismo. Ito ay isang prinsipyo sa Biblia. Sinabi ni Jesus sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay ng mga tao sa inyong kandungan. Naintindihan mo, ang order ay bigyan muna. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang pera mo, pero kasi kailangan mong matutong magtiwala. Kapag nagbigay ka, ipinapahayag mo, nagtitiwala ako sa Diyos na magsusuplay. At kapag idineklara mo ito nang may aksyon, kumikilos ang Diyos. Mayroong magandang talata sa awit 37 na nagsasabing, ang taong matuwid ay namamahagi ng sagana at nagbibigay. Ang kaniyang binhi ay pinagpala. Talata 26. Nangangahulugan ito na ang pagkabukas palad ay hindi lamang nagpapala sa iyo. Pinagpapala nito ang iyong mga anak, mga apo mo, buong pamilya mo. Dahil kapag tinuruan mo ang iyong mga anak na magbigay, sinisira mo ang sumpa ng kakapusan. Tinuturuan mo silang mamuhay ng may espiritual na kasaganaan. At iyon ay isinasalin sa kasaganaan sa pananalapi. Bago ako magpatuloy, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay ng mabilis. Kung may katuturan sa iyo ang content na ito, mag-iwan ng like ngayon dahil mas maraming tao ang nagugustuhan nito. Mas maraming ipinapakita ng YouTube ang video na iyon sa mga nangangailangan nito at mayroong maraming mga tao sa labas na kailangang marinig ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Bawat linggo nagdadala ako ng praktikal na mga turo sa Biblia tungkol sa kasaganaan at pananampalataya. Ngayon, dumating ang pinaka-praktikal na bahagi ng lahat. Paano mo gagawin ang lahat ng ito sa totoong aksyon? Paano mo ikinakapit ang awit 37 sa iyong buhay ngayon? Yan ang ibubunyag ko sa inyo ngayon. Sa ngayon, naiintindihan mo ang tatlong makapangyarihang prinsipyo mula sa awit 37. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili. Magtiwala. Magpahinga habang kumikilos ka.
maging mapagbigay. Ngunit ngayon ang tanong ay dumating. Kaya, ano ang gagawin ko dito? Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay walang pagbabago. Kaya hayaan mo akong bigyan ka ng mga praktikal na hakbang na maaari mong simulan ang pag-apply ngayon. Hakbang 1. Itigil ang pagtingin sa buhay ng ibang tao. Sa tuwing nakaramdam ka ng selos sa isang tao, tumigil ka, huminga, at ipahayag, may plano ang Diyos para sa akin at ito ay perpekto. Magbabago ito ng iyong isip. Hakbang 2. Magtrabaho ng may kahusayan kung nasaan ka man. Maaring wala ka sa pangarap mong trabaho, ngunit gawin mo ang iyong makakaya dahil itinatag-uyod ng Diyos ang mga tapat sa maliliit na bagay. Hakbang 3. Makatipid ng hindi bababa sa 10% ng kinikita mo. Kahit maliit lang, kahit parang walang kwenta, dahil kapag nag-ipon ka, ipinapahayag mo, nagtitiwala ako sa Diyos na paramihin. Hakbang 4. Magbigay ng hindi bababa sa 10% sa gawain ng Diyos, hindi sa obligasyon, pero dahil sa pagmamahal, dahil ang pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi mabubuksan ng pera. Hakbang 5. Manalangin araw-araw para sa karunungan. Huwag lang magdasal para sa pera. Humingi ng karunungan upang pamahalaan kung ano ang mayroon ka. Dahil ang kasaganaan ay hindi kung gaano kalaki ang iyong kinikita. Ang dami mong alam kung paano gamitin. Ang 5 hakbang na ito ay simple. Ngunit kung ilalapat mo ang mga ito ng may pananampalataya, magbabago ang iyong buhay. Ngayon, alam kong maaaring iniisip mo, ngunit gusto kong matuto pa. Gusto kong mas maunawaan kung paano ito isasagawa. At iyon mismo ang dahilan kung bakit gumawa ako ng isang bagay na espesyal para sa iyo. Sa pagsasalita nito, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang bagay na maaaring ganap na magbukas ng iyong pananaw sa kasaganaan. Naghanda ako ng espesyal na material para sa mga taong nararamdamang handa na silang gumawa ng mas malaking hakbang na gustong umalis sa siklo ng mga limitasyong ito at magbigay ng puwang para sa isang bagong yugto ng pananalapi. Ang pangalan nito ay Transform Your Mindset and Multiply Your Finances Quickly. At kailangan kong sabihin sa iyo na ito ay hindi basta-bastang material. Isa itong espiritual at praktikal na gabay na idinisenyo upang tulungan kang malampasan ang mga hadlang sa pag-iisip at pananalapi. Ihanay ang iyong isip sa matalino, maunlad na mga saloobin at buhayin ang isang bagong panahon ng paglago at mga tunay na resulta. Pero mag-ingat, huwag maghintay ng isa pang buwan, panibagong utang, panibagong frustration na magre-react. Pumunta ngayon sa unang nakapin na komento at i-download ang material habang available pa ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple. Ang desisyon na kumilos at ang desisyon na iyon ay maaaring sa iyo na ngayon. Balik tayo sa pinag-usapan natin. Ang paglalapat ng awit 37 ay hindi mahirap, ngunit nangangailangan ito desisyon. Ikaw ang pipili na magtiwala, pagpili upang kumilos, pinili na maghintay sa oras ng Diyos. At kapag pinili mo yon, magsisimulang magbago ang lahat, hindi magdamag, pero unti-unti, sa katigasan, sa kapayapaan. At balang araw, babalikan mo at malalaman mo, I'm not the same person anymore. Pinago na ako ng Diyos. Pero meron pa, dahil ngayon ay ihahayag ko sa iyo ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaunawa tungkol sa awit 37. Sinasabi ng versikulo 29 ng awit 37. Mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Ang pangungusap na iyon ay isang pangako. Ngunit ano ang ibig sabihin ng manahin ng lupa? Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng katatagan, ang pagkakaroon ng isang lugar, ang pagkakaroon ng mga ugat. Nangangahulugan ito na hindi ka mabubuhay sa iyong buong buhay sa kawalan ng katiyakan, sa kawalang tatag, sa takot. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng tahanan para maging ligtas,
para makatulog ng mapayapa. At ito ay magsisimula kapag huminto ka sa pamumuhay na may kakapusan na pag-iisip at nagsimulang mamuhay kasama ang pag-iisip na anak ng Diyos. Dahil hindi ka pulubi, isa kang tagapagmana, hindi ka tinatanggihan, ikaw ang napili. At kapag naintindihan mo na, nagbabago ang lahat. May verses sa Psalm 37 na mahal ko. Ito ay bersikulo 23. Ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay iniutos ng Panginoon at siya'y nalulugod sa kaniyang lakad. Ibig sabihin, binabantayan ng Diyos ang bawat hakbang mo. Nakikita kaniyang gumising ng maaga para magtrabaho. Nakikita niya kapag pinili mong gawin ang tama kahit walang nakatingin. Nakikita niya kapag sumuko ka ng isang bagay para tulungan ang isang tao. At siya nagpapatunay iyong mga hakbang. Binuksan nito ang mga pinto. Lumilikha ito ng mga pagkakataon. Inilalagay ka nito sa tamang lugar sa tamang oras. Hindi dahil perpekto ka, ngunit dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Sinasabi ng bersikulo 34, maghintay ka sa Panginoon at ingatan mo ang Kaniyang lakad at itataas ka niya upang manahin ang lupain. Ang pagpaparangal ay hindi nangangahulugan ng pagiging isang celebrity. Ibig sabihin inilagay ka ng Diyos sa isang lugar ng autoridad at katatagan. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa kaligtasan patungo sa probisyon. Ito ay tungkol sa pagtigil sa pamumuhay sa gilid at simulang mamuhay ng komportable. Ngunit ito ay nangyayari lamang kapag pinapanatili mo ang landas, kapag hindi ka lumihis, kapag hindi ka sumuko. Dahil ang problema ng maraming tao ay hindi kawalan ng pagpapala. Ito ay isang kakulangan ng tiyaga. Bumigay sila sa kalahati. Nawawalan sila ng pananampalataya kapag masyadong matagal ang mga bagay. Ngunit itinuturo sa iyo ng awit 37 maghintay, panatilihin, at itataas ka ng Diyos. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng higit na tiyaga, pumunta sa mga komento at ideklara, hindi ako susuko. Makapangyarihan ang pahayag na ito dahil kapag isinulat mo ito, isinusulat mo ito sa iyong puso. At nandito ka pa rin kasama ko. Ngayon, may darating na napakahalaga. Isang bagay na tutulong sa iyo na maunawaan kung bakit ang ilang mga tao ay umunlad at ang iba ay hindi. At may kinalaman ito sa kung paano nila pinangangasiwaan ang mga salita. Sinasabi ng bersikulo 30 ng awit 37, ang bibig ng matuwid ay nagsasalita ng karunungan at ang kanyang dila ay nagsasalita ng tama. Ito ay maaring mukhang simple, ngunit ito ay isa sa pinakamakapangyarihang mga susi sa kaunlaran. Bakit ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay lumilikha ng realidad na iyong kinabubuhayan? Kung patuloy mong sasabihin, I'm poor, I'll never make it, I'm a failure, kaya iyon ang maaakit mo. Hindi dahil gusto ka ng Diyos na parusahan, kundi dahil pinoprograma mo ang iyong isip para sa kabiguan. Ngunit kapag nagsimula kang magsalita ng matalino, kapag sinabi mong ako ay anak ng Diyos, ako ay maunlad, ako ay nagtitiwala sa Kanya, pagkatapos ay nagbabago ang iyong isip. At kapag nagbago ang iyong isip, nagbabago ang iyong katotohanan. Hindi ito walang laman na pag-iisip. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya batay sa salita. Sinasabi ng Kawikaan 18:21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Sa madaling salita, maaari mong patayin ang iyong mga pangarap sa iyong mga salita o maaari mo silang bigyang buhay at nasa iyo ang pagpipilian. May isang lalaki na nagngangalang Miguel na nakatira sa Dallas, Estados Unidos. Siya ay Pilipino, ngunit nag-migrate upang subukang gumawa ng mas magandang buhay. Nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Maliit lang ang kinita niya. Nakatira siya sa isang maliit na apartment na kasama ng 3 pang tao. At lagi niyang sinasabi, naparito ako para mabigo. Hinding-hindi ako aalis sa sitwasyong ito. At alam mo kung ano ang nangyari. Siya ay tumitigil sa loob ng maraming taon. Hanggang isang araw pumunta siya sa isang simbahan
at nakarinig ng sermon tungkol sa kapangyarihan ng mga salita. At nagpasya siyang magbago. Tumigil siya sa pagsasalita ng masama tungkol sa sarili niya at nagsimulang magpahayag, "May plano ang Diyos para sa akin at uunlad ako." Sa loob ng 6 na buwan, na-promote siya bilang manager ng restaurant. Sa loob ng 1 taon, nagbukas siya ng sariling catering business. At ngayon, mayroon na siyang 3 empleyado at panay ang kita. Ang tanging bagay na nagbago kanyang mga salita. Tumigil siya sa pagsasalita tungkol sa kamatayan at nagsimulang magsalita tungkol sa buhay. Itinuturo sa iyo ng awit 37 na ang matuwid ay nagsasalita ng karunungan at ang karunungan ay nagsasalita kung ano ang sinasalita ng Diyos. Sinasabi ba ng Diyos na ikaw ay pinagpala? Pagkatapos ay ipahayag mo, "Ako ay pinagpala." Sinasabi ba ng Diyos na ibinibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan? Pagkatapos ay ipahayag mo, "Ibinibigay ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan." At kapag sinabi mo iyon ng may pananampalataya, nagsisimulang magbago ang mga bagay. Ngunit mag-ingat, ang pagdedeklara ay hindi kapalit ng aksyon. Kailangan mong magtrabaho, plano, maghasik. Pero kapag pinagsama mo pananampalataya plus salita plus kilos, nagiging unstoppable ka. Makinig, ang salitang ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin para lamang sa iyo. Ilang tao ang kilala mo na kailangang marinig ito? Gaano karaming mga kaibigan, pamilya, kasamahan ang naipit sa isang mindset ng kakapusan? Ibahagi ang video na ito ngayon. Dahil kapag nagbahagi ka ng salita mula sa Diyos, nagtatanim ka ng mga binhi ng pagbabago sa buhay ng ibang tao at nakikita ito ng Diyos. At pinagpapala ka niya para dito, kaya sige, ibahagi ito ngayon. Ngayon, dumating ang huling bahagi at marahil ito ang pinakamahalaga sa lahat. Tulad mo panatilihing buhay ang pananampalatayang iyon araw-araw, paano ka hindi susuko kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap? Iyan ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang awit 37 ay nagtatapos sa isang magandang pangako. Sinasabi ng bersikulo 40, tinutulungan sila ng Panginoon at iniligtas sila. Iniligtas niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagtitiwala sa Kanya. Ito ay isang garantiya. Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ngunit paano mo pinananatiling buhay ang tiwala na iyon? Dahil may mga araw na magigising ka na parang walang nangyayaring tama. May mga araw na dumating ang bill at wala ang pera. May mga araw na tinatanong mo ang iyong sarili, talaga bang nagmamalasakit ang Diyos? At sa mga araw na ito, kailangan mong bumalik sa awit 37. Kailangan mo itong basahin muli. Ideklara itong muli. Magtiwala ka ulit. Dahil ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam. Ang pananampalataya ay isang desisyon. Pinipili mong magtiwala kahit parang imposible ang lahat. Hayaan mong bigyan kita ng 3 praktikal na bagay na magagawa mo para mapanatiling buhay ang iyong pananampalataya. Una, basahin ang awit 37 araw-araw sa loob ng 30 araw. Maaring ito ay paulit-ulit, ngunit ito ay kung paano ang salita ay pumapasok sa iyong puso. Pangalawa, bigkasin ang isang taludtod mula sa awit na ito ng malakas tuwing umaga. Maaring ito ay verse 4. Matuwa ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. O bersikulo 5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at gagawin niya ito. Pumili ng isa at ipahayag ng may pananampalataya. Ikatlo, salamat sa Diyos araw-araw sa 3 bagay na mayroon ka. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan sa kaunlaran. Kapag nagpasalamat ka, inililipat mo ang iyong focus. Tumigil ka sa pagtingin sa kung ano ang kulang at simulan mong makita kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. At kapag nakita mo ang ibinigay na sa iyo ng Diyos, napagtanto mo na hindi ka niya pinabayaan. Ang awit 37 ay hindi lamang isang salmo. Ito ay isang pamumuhay. Ikaw ang pipili na magtiwala. Pagpili upang kumilos, pinipiling maghintay. Pagpili na magbigay, pagpili upang ipahayag,
At kapag nabubuhay ka ng ganito, dumarating ang kasaganaan, hindi sa pamamagitan ng magic, ngunit bilang natural na bunga ng isang buhay na nakahanay sa Diyos. At isang mahalagang paalala lang, ang madiskarteng material na nabanggit ko kanina ay magagamit pa rin. Ito ay isang perpektong pandagdag sa lahat ng iyong natutunan dito. Maraming tao na ang nag-a-apply nito at nakikita ang tunay na mga resulta sa kanilang pinansyal at espiritual na buhay. Kung hindi mo pa ito na i-download, ang link ay nasa unang nakapin na komento. Huwag ipagpaliban ito. I-download ito ngayon habang available pa ito. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay mula sa kaibuturan ng aking puso. Naabot mo na ito. May sinasabi na yan tungkol sa iyo. Ipinapakita nito na hindi ka sumuko, na hinahanap mo, na gusto mong baguhin, at nakikita ito ng Diyos. Nakikita niya ang bawat pagsisikap, bawat panalangin, bawat luha. At may inihahanda siya para sa iyo. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, pero perpekto ang timing ng Diyos. At kapag dumating ito, lilingon ka at mauunawaan, sulit ang paghihintay. Kaya upang i-recap ang lahat ng nakita natin ngayon, itinuturo sa iyo ng awit 37 na huwag ikumpara ang iyong sarili sa sinuman. Magtiwala sa Diyos. Magpahinga habang kumilos ka ng matalino. Maging bukas palad dahil ang pagpapala ay dumadaloy sa pamamagitan ng nagbibigay. Ilapat ang mga praktikal na prinsipyo sa iyong buhay pinansyal. Unawain mo na ikaw ay tagapagmana, hindi pulubi. Magsalita ng mga salita ng buhay, hindi kamatayan. Panatilihing buhay ang pananampalataya araw-araw. Ang 7 prinsipyong ito, kung ilalapat mo ang mga ito sa iyong buhay, ang magpapabago sa iyo, hindi magdamag, ngunit tiyak, sa katigasan, at isang araw, magpapatutuo ka sa iba. Binago ng Diyos ang aking buhay sa pamamagitan ng awit 37. Kaya gusto kitang hamunin ngayon, mag-a-apply ka ba? Kaya itigil ang pagrereklamo at magsimulang magtiwala? Titigil ka ba sa pagiging seloso at magsimulang magtrabaho ng may kahusayan? Titigil ka na ba sa pag-uusap tungkol sa kamatayan at sisimulan mong pag-usapan ang tungkol sa buhay? Nasa iyo ang pagpipilian, pero naniniwala ako sa iyo. At higit sa lahat, ang Diyos ay naniniwala sa iyo. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng notification. Dahil bawat linggo, nagdadala ako ng mga salita na magpapatibay sa iyong pananampalataya at sa iyong buhay. At hindi mo gustong makaligtaan niyon, di ba? Maraming tao ang tumitingin sa kung ano ang nasa kanilang mga kamay at iniisip, napakaliit nito, wala akong magagawa dito. Ngunit mayroong isang makapangyarihang prinsipyo sa Biblia na ganap na nagbabago sa kwentong ito. Sa susunod na video, ang sikreto ng pagmultiplication. Kung paano ginagawa ng Diyos ang kaunting mayroon ka sa abundance, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano hindi ka kailangan ng Diyos na magkaroon ng marami sa simula. Kailangan mo lang siyang ibigay sa Kanya kung ano ang mayroon ka. At kapag ginawa mo ito ng tama, multiplication ang mangyayari. Mag-click sa susunod na video ngayon. Huwag ipagpaliban ito dahil maaring ito na ang pinakahihintay mong turning point. See you there.